Hallelujah! Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasko na po. Christmas, we are here sa Christmas season. Nasa Christmas season na po tayo, no? Malapit na po ang Pasko. Ang mga tao ay namimili. Ang mga tao ay naghahanda para sa darating na Kapaskuhan, no? Wala po atang tao ngayon, bira-bira mga tao ngayon, hindi naghahanda sa darating na Kapaskuhan. Ang pinagdiriwang mo natin ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pero ang tanong, hinahanda natin yung pamilya natin, yung handa kung anong kakainin natin, no? Nakaplano na kung anong kakainin natin, nakaplano na kung sino yung bisita natin. Pero hinahanda rin po ba natin ang puso natin? Nakahanda ba ang puso natin, ang sarili natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? No? Ang tawag dito ay pagdating ng Panginoong Hesus sa darating na paghukom. Dumating ang Panginoong Hesus, unang pagdating niya ay nung siya'y ipinanganak sa sabsaban. He's born in a manger, pinanganak siya sa sabsaban. Ang tao sobrang maganda, pagmamadali, pag-aasikaso, sa darating na Kapaskuhan, pero hindi niya inahanda ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa. No? Saan ba tayo pupunta talaga? Saan ba talaga pupunta? Kay Kristo ka ba talaga? Sa Diyos ka ba talaga? Malalaman mo kung talagang kay Kristo ka, sumusunod ka sa ating Panginoong Hesus. No? Sumusunod ka sa aral ng ating Panginoong Hesus. Marami nagsasabi na sila raw ay Kristiyano, nagpo-proclaim na sila raw ay Kristiyano, kaya kung talagang sumusunod ka sa Kristyanismo, dapat sumusunod ka sa turo at aral ni Kristo. No? Kung talagang kine-claim mo na ikaw ay Kristiyano, ang unang susundin mo yung aral ni Kristo. No? Marami nagsasabi at pag ikaw ay Kristiyano, dapat ang foundation ng pananampalataya mo ay nasa Biblia. Hindi pwedeng Kristiyano ka, yung foundation ng pananampalataya mo ay hindi nakaupong sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay si Kristo. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. No? And the Word was God. Sa pasimula ay naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. No? Hindi ba tayo pwede magmalaki sa Diyos yung kayamanan mo? Ang sabi sa Lucas, hindi natin pwede, yung mga mayayabang, maraming pera, nagmamalaki, hindi pwedeng magmalaki sa Diyos yung kayamanan mo. Yung iba nagmamalaki, ini-establish yung mga lingkod ng Diyos. Akala mo kung sino. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos, si Kristo na nasa langit. Buong kapangyarihan ng langit, ibinaba ng Diyos. Sino yun? Si Kristo. Ang buong kaluwalhatian, kapangyarihan ng langit ay ibinigay ng Diyos. Nagpakumbaba. Ipinanak sa sabsaban upang ipakita niya ang kasimplihan ng isang tao. May mga tao ngayon, no, hindi natin pwedeng pagmalaki yung mga kalagayan natin, katayuan natin sa buhay. Ang pwede ipagmalaki ng isang tao sa kanyang buhay ay si Jesus, wala nang iba. Kapag ikaw, wala kang relasyon sa Diyos, magkaiba yung relasyon sa Diyos at kilala si Kristo. Ito, lahat ng tao nito kilala si Kristo, pati bata kilala si Kristo. Ang tanong, may relasyon ka ba sa Diyos? Parang ganito, lahat tayo kilala natin si Presidente Marcos. Pero may relasyon ba tayo sa kay Marcos? Wala. Kitente lang natin siya, ganun din kay Kristo. Meron ka bang relasyon sa Diyos? No? Kailangan may relasyon ka, simple lang. Pinahirapan lang doon ng ibang denominasyon, relihiyon. No? Kailangan, ito gawin mo, ito gawin mo. No? Ano ka, magpa-bendisyong ka, kailangan na magpabinyag ka, kailangan magpapaspas ka sa pare, sa mga pastor, sa mga bishop, para maaligtas ka, lalo sa pare.
Walang ganon. Yung nasa kakaliwa, na nakapako sa krus eh. Wala nga reliyon to eh. Hindi nga sumamba to. Hindi nga nag-discipleship to. Hindi nga nagbigay ng drugs to. Hindi nga umagay ng simbahan to. Kung paano magnanao, nakaligtas. No? Kaya mga kaibigan, ang kaligtasan, wala sa ibang kung ano-anong pinagagawa natin. Bendisyon, ibuhos sa yung isang balding bendita eh. Hindi yun ang kaligtasan, mga kapatid. Ang kaligtasan lang ay si Jesus. Dinulangin namin gabi-gabi, halos gabi-gabi, sa iba't ibang dako ng pundo ng Maynila. Lagi namin inuulit to, na ang kaligtasan ay Kristo naman. Kasi mahirap na kapag kakatad yung isang bata nadapa dyan. No? Merong nadadapa rito kanina isang bata. Napilay siya. Pero may iba, nadadapa, namamatay na. Merong gano'n, namamatay na, nadapa. Gumagok ang ulo, patay. Inatake. Inawabot ang ospital, namatay. Tumaas ang sugar. Di umabot ang ospital, namatay. Kasakasahan. Di na umabot sa ospital, namatay. Ang tanong, pag namatay ka ba? Ligtas ka ba? Ano ba yung mga namatay na yun? Ligtas ba yun? Questionable yun. Kasi ang kaligtasan kay Kristo lang. Hindi yung matatagpuan to sa ibang aspeto ng mga pananampalataya, kundi kay Kristo lang. No? Katulad na itong matagal na itong nandirito sa 1914 pa, pinangangalandakan nila, sabi nila, hindi kayo maliligtas pag hindi kayo pumunta sa relihiyon namin. Ang sabi ko nakatalunan ko, tanga, bugo ka, hangal ka. Pupunta lang kami sa iba, niligtas na kami. Pinagtuturo, yung tinuro niya, hindi naman si Jesus. Yung tinuro niya, noong 1940 na INC, ang tinuro nila, ibang Jesus. Yung Jesus na tinuturo sa Biblia, na labing niya lang ang apostol, at tinuturo namin, tagapagligtas at Diyos, Panginoon. Pambira, tinuturo nila, hindi Diyos eh. Yung labing niya lang ang apostol nga, naniwala na Diyos. Ikaw pa, 1940 ka lang. Isinilang, sabi mo, hindi Diyos si Kristo. Paano maliligtas ang mga relihiyon ang 1940 na to? Hindi maliligtas, puro impyerno to. Puro impyerno to. No? Ang makapagliligtas na sa tao ay si Kristo, wala nang iba. Manampalataya kay Jesus, kahit ano. Pag ang tao mananampalataya kay Jesus bilang hari, Diyos tagapagligtas, siya ang pinakamayaman sa mundong ito. Pero lahat ng pinakamayaman, milyonaryo, nasa kanya na lahat ang pera. Pag siya hindi nanampalataya kay Jesus, siya na ang pinakadukha sa mundong ito. Bakit? Mapupunta pa ang tao yun sa impyerno. Sa Saudi po, marami na ang tumatanggap. Ako, nag-Saudi ako, ang tagal ko sa Saudi. Delikado po ron. Pagka nahuli kang Kristiyano, ay papaluin ka, lalatiguhin ka. No? Pero ngayon, ang purihin ng Diyos, kumikilos na ang Panginoong Diyos sa Saudi, sa Middle East. Marami na mga Saudian, marami na mga nasa Middle East na mga Muslim na nakukonvert na sa Christianity. Kumikilos na ang Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mahalin po natin ang Diyos sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay para iligtas ka, para pagpalain ka, ialay po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Dalawa lang naman yan eh. Dalawa lang pag-aalaya mo ng buhay mo. Sa sanlibutan o kay Jesus. No, hindi natin napapansin, nawawala na tayo, hindi na tayo nagmamahal kay Jesus, puro sarili natin. Hindi na masama magmahal sa sarili. Hindi na po masama magmahal sa pamilya. Kaya lang, dapat mahalin din natin ang Diyos na nag-alay ng buhay natin. Nag-ingat sa iyo, nagbigay sa iyo ng masarap na tulog, nagbigay sa iyo ng trabaho, nagbigay sa iyo ng pamilya, nagbigay sa iyo ng bahay, ng anak, nagbigay sa iyo ng kung ano man meron, ng relo, ng TV, nagbigay sa iyo ng sasakyan, no? Nagbigay sa iyo ng hininga. Silang pinagbubuli niya. Kaya dapat mahalin po natin ang Diyos na lumikha sa atin. At dapat pag-alaya natin, magbigay po tayo ng kahit inang sandali na magbasa ng Biblia. Ang sinabi ng Bible, sabi ni Yahweh kay Josue, ang bumalik kay Moses, yung namatay si Moses, bumalik sa kanya si Josue. Ang sabi ni Josue,
nanalangin siya kung paano niya dadalhin ang mga Hudyo, mga Israelita, ang kanyang babayan. Ang sabi ng Panginoon, ni Yahweh, ang ating Diyos Ama, sabi niya, dili-diliin mo ang aklat na ito araw at gabi. No? Ang pinayo sa kanya, kung sabi niya, kung gusto mong magtagumpay, humaba ang buhay mo, dili-diliin mo ang aklat na ito araw at gabi. Yung Biblia po, ito pala ang susi pagka gusto natin humaba ang buhay, magtagumpay, ay saliksikin natin ang Biblia, magbasa tayo ng Biblia. Nakakalungkot, yung Biblia ay nakadisplay lang sa bahay, inaalikabukan, hindi natin ginagalaw. Mas ginagalaw pa natin yung mga dyaryo, yung mga tabloid, inuuna pa natin yung mga TV, pero na hindi natin nababasa ang Biblia. Ang Biblia po, yung po, sabi nga ng isang philosopher, ignorance of a scripture is ignorance of God. Ang mangmang sa banal na salita ay mangmang sa Diyos. Ignorance of scripture is ignorance of Lord Jesus Christ. Ang mangmang sa banal na salita ay mangmang kay Jesus. Hindi niya nakilala si Jesus. Ignorance of scripture is ignorance of the Holy Spirit. No? Ang mangmang ka sa banal na salita ng Diyos, di ka nagbabasa, wala kang alam kung ano ang Holy Spirit. Kung sino ang Holy Spirit. No? Ang nakalagay sa Bible po, ang hindi mapapatawad na kasalanan, yung kasalanan sa pagsalangsang sa banal na Espiritu Santo. Ano po yun? Yung hindi ka naniniwala sapagkat ang salita ay Espiritu. Yung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, tinatalikuran mo, dinidinay mo. Yan ay pagsalangsang sa banal na Espiritu Santo. Kaya mapapahamak tayo. Pero pag minahal mo ang salita ng Diyos, minahal mo na rin si Kristo. Pag minahal mo ang salita ng Diyos, minahal mo ang Holy Spirit. Pag minahal mo ang salita ng Diyos, lahat ang biyaya pagpapala ay darating sa iyo, pati pag-iingat. Katulad ng bata dyan, na natalisod kanina. Di natin alam, ang nag-iingat lang po sa atin ang Diyos. Pero kailangan, sabi ng Panginoon, if you abide in me, in my words abide in you. Sabi niya, ask, you wish, and you will receive. Sabi niya, kung ako ay nananatili sa iyo, ang salita ko ay nananatili sa iyo, at ikaw ay nananatili sa akin, humiling ka na, at ipagkakaloob. No? If you abide in me, sabi ni Lord Jesus Christ, in my words abide in you. No? As you wish, and you will receive. Kailangan po manatili tayo kay Jesus. Kailangan po manatili tayo sa salita ng Diyos. Ang pinakamabili na aklat sa buong mundo, mga kaibigan. Sapagkat nandito na ang lahat ng susi ng tagumpay, susi ng buhay. Ako mula nung hindi ako marunong magbasa ng salita ng Diyos, no? Ako'y napastangan sa Diyos, napastangan sa magulang. Grabe ang kasamaan mo, wala akong ginagalang, walang malaki sa akin, ang dami kong binato sa ulo. Ang lalaking tao, binato ko sa ulo, sabay takbo. Ang katwiran ko, wala kang mata sa likod, ang dami kong pinalo sa ulo. Dahil mga mayayabang, dahil malit na tao, kinukutas-kutusan na lang ako. Ang ginawa ko, pinagpapalo ko sa ulo, pinato ko sa ulo. Napakasama! Ano nangyayari? Nagkasakit ako. Pero isang araw, hindi po ako ng Diyos. Natuto akong magbasa ng salita ng Diyos. Natuto akong ito pa rin ang salita ng Diyos. Magmula noon, gumanda buhay ko. Nakapag-abroad ako. Gumanda buhay ng anak ko. Nakapagtapos yung mga anak ko. Mga degree holder. No? Dahil ko sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ipinakita ko sa mga anak ko yung salita ng Diyos. Inaliwanag ko sa kanila. Nagdi-devotion kami. Ang pakikinig po ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ay intentional. Intentional mong gagawin mo. Ang pagpapasako mo sa Diyos, intentional. Intentional mong gagawin ang pasako mo sa Diyos. Intentional na gagawin mo, sumunod ka sa Diyos. Intentional po ito. Dahil nilikha tayo ng Diyos, mayroon tayong free will. Intentional kong ginawa, binasa ko ang Biblia, sinunod ko ang Biblia. Ano nangyari? Pinagpala po ako, pati pamilya ko.
Intentional din na talikuran mo si Jesus. Intentional din na huwag mong basahin ang Biblia. Intentional din na huwag ka maniwala sa Diyos. Maraming tao kilala si Jesus. Pero kilala ka ba ng Diyos? May relasyon ka ba? Ang daming tao kilala ko si Jesus. Kilala mo nga. Pero may relasyon ka ba sa Kanya? Yung tatay ng kaibigan mo, kilala mo. May relasyon ka ba sa tatay ng kaibigan mo? Wala. Kilala mo lang siya. Ganun po sa Diyos. Kailangan may relasyon ka. Meron kang tinatawag na linya. Dahil nagmumula. Mamaya pagka mamatay-matay ka na riyan, magkasakit ka, madapa ka, mabago ang ulo mo, na ospital ka, doon ka tatawag sa Diyos. Huwag natin hintayin to. Ang dami ngayon nasa ospital, hindi makahinga, hindi makalakad, hirap na hirap. Nagmamakawa sa Diyos, Panginoon, pagalingin mo po ako, bigyan mo po ako sa pagkakataon. Ikaw malakas ka, naglalakad ka, humihinga ka, wala kang utang na loob sa Diyos. Magkaroon tayo ng utang na loob sa Diyos. Pag patuloy na ganito ang buhay natin, hindi tayo nagkakaroon ng utang na loob sa Diyos, hindi ka nananalangin, hindi ka nagbibigay. No, kanina may binigyan kami. Yung mga namamanis na bigyan mo. Dahil nakatakdaan na sila dyan, wala talagang magawa. Kaya magbigay tayo. Hindi dinadaan-daan natin, hindi mo nakabinigyan, pagkasalitaan mo pa ng masama. May mga tao, nangingi ng limos, okay lang, huwag natin bigyan, huwag mo naman pagkasalitaan ng masama. Yung iba, hindi na kami nagbigay, nasalita pa ng masama. Paano magbigay mo 5 piso? Eh kami, magbibigay kayo 20 pesos pataas. Manalay, 20 pesos! Bibigay mo sana sa mga namamali mo siya, hindi naman kawalan sa iyo yan. Kitang-kita pa ng Diyos yung ginagawa mo. Nakikita mo ng Diyos ang lahat ang ginagawa natin, wala ko nalilingig. Pag gumagawa ka ng kasamaan, nakakalunya ka, gumagawa ka ng kasamaan sa kubeta, kitang-kita ka ng Diyos. Wala mo nalilingig sa Diyos. Nagnanakaw ka, namumupit ka. Niloloko mo asawa mo, binubola mo, asawa mo, dalawa-dalawa asawa mo, dami pang kabit. No? Nanonood ka ng ball. Alam ng Diyos yan, kitang-kita ng Diyos yan. Wala mo malilingin sa'yo, ano na, pagtago tayo sa Diyos. Wala tayo ba? Sabi nga ni David kung sa kabundukan, naroon ka. Nasa kailaliman, no, sa impyerno, naroon ka. Alam ng Diyos, walang nalilingin sa dakon to. Sabi niya, nasa langit, nanduro ka, sabi ni David, saan po ako makakapagtago? Ang lahat ng dako, naroon ka. Mga kaibigan, wala tayong mitatago. Alam mo, kilala ka ng Diyos. Kung ano ginagawa mong kasalanan sa tatay mo. Kilala ka ng Diyos kung ano ginagawa mong kasalanan sa nanay mo. Kilala ka ng Diyos kung ano ginagawa mong kasalanan sa asawa mo. Kilala ka ng Diyos kung paano ka nagnanakaw, kung paano ka nangungupit. Kilala ka ng Diyos kung paano mo niloloko ang kumpanya. No? Makalibre ka man dito sa sinasaldi ko. Makalibre sila rito sa batas ng lupa, sa batas ng Diyos, hindi sila makakalibre. Ang mabigat doon, nakalagay sa Bible, pag nagkasala ka sa Diyos, no, 4 na generation, 4 generation. Ang isang generation, 40 years. Pambira, paterasyon yun. May sumpa yun. Ano ba, niloko nyo, nasabi ko. Mga tao, niloko meme sa Pilipinas. May sumpa yung pamilya yan. Hanggang 4 generation, may sumpa yan. Hanggang di humingi ng tawad ng tao yan. Magpasalamat sila kung parusahan sila rito sa lupa. Dahil kung hindi sila parurusahan, hindi sila mahal ng Diyos. Kasi pag ikaw pinapalo, binibigyan ng Panginoon ng pagpapalo, pagsawa, ay mahal ka ng Diyos. Pero pag ikaw ang tao na gumagawa ka ng kasamaan, patuloy ka, walang sumasaway sa'yo, hindi ka mahal ng Diyos ka. Ano ka? Reprobate. Ano niyo yung aral na reprobate? Reprobate nakalagay sa Roma. Yung mga taong hinayaan ng Diyos. Ang reprobate, merong hinahayaan ng Diyos. Ang sabi sa Roma, kilala nila ang Diyos. Kilala nila. Pero nagpapatuloy sila sa gumawa paggawa ng kasalanan. Nakikipit sa kapwa lalaki. Nakikipot sa kapwa babae.
no? Nandoloko ng kapwa. Ang sabi ng Panginoon sa Roma 1, ang sabi, hinayaan na kayo. Dahil sa katigasan ng ulo nyo, hinayaan kayo ng Diyos. Ang liwanag dyan, tawag dyan, reprobate. Hinayaan ng Diyos. Merong hinahayaan ng Diyos. Kasi may mga tao, ang sabi ron sa Roma, sa Book of Roma, alam nila, kilala nila ang Diyos, pero hindi sila sumunod sa Diyos. No? Kaya hinayaan sila ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo nila. May mga tao matitigas ang ulo. Paulit-ulit, redundant, repeated ang ginagawa ng kasalanan. Hindi nagbabago. Ang tawag dyan, reprobate. Hinayaan ng Diyos kasi sila'y napakasama. Masamang-masama. Hindi sila naniwala sa Diyos. Tinalikuran nila ang aral ng Diyos. Dinalekta nila si Jesus. Alam nilang may Diyos, pero hindi na sinunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nakalagay dun sa Bible, sa Aklat ng Roma, sila'y hinayaan ng Diyos. Nakakatakot yun, mga kaibigan. Kaya kailangan manampalataya po tayo. Mahalin natin ang Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Nagpasalamat ka sa Kanya. No, dahil ngayon ay nakakapagtrabaho ka, binigyan ka ng trabaho, magpasalamat ka sa Kanya, may hininga ka, nakakapaglakad ka, malakas ka, yung 5 senses mo ay nagpapunction ng maayos. Yung iba, hindi makahinga. No? Yung sense of smelling nila. Yung iba, sense of seeing, nahihirapan sila makakita. Yung iba, merong tinnitus. Alam niyo ba yung tinnitus? Yung merong naririnig sa tenga nila na maingay. Sense of listening, sense of feeling, hindi na naman ganda nagpa-function. Sense of feeling, iba wala nang pakiramdam. Magpasalamat tayo. Nagpa-function na maayos yung 5 senses natin. Matuto tayo magbigay sa ating kapwa, huwag tayo magdamot, huwag natin piliin. Ito lang bibigyan ko, ito malakas sa akin, ito, kaibigan ko. Hindi ganun ang Diyos. Pag nagbigay ka lahat, pantay-pantay ka magbigay. Yung iba nagbibigay. Ay, ito, wala sa akin doon. Mabibigay, hindi ko ito kaibigan ko. Hindi ganun. Pag nagbigay ka, pantay-pantayin mo. Hindi yung, ito lang kayo. May mga ganyan tao, mayayabang, maraming pera, ito lang bibigyan ko. Ang tayo, may bilang mo sa Diyos ang ginawa mo. May bilang mo sa Diyos ang ginawa natin. Hindi, walang bilang yan. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, ha? Pagbigay ka sa mahirap, pag nabigay ka sa mahirap, sa kawikaan ko, parang may utang na sa Diyos. Yung bigyan mo, hindi mo kilala. Ito bibigyan ko, kaibigan ko to, ito bibigyan ko. Wala kang kwenta. Sa'yo na lang yan, walang bilang sa Diyos yan. Magbigay ka, pantay-pantay. Ako, pag nagbigay ko sa isang patron, bibigay din ako sa ibang pastor. Pantay-pantay, sana mo, pantay-pantay ka. Kailangan may bilang ka, kailangan yung ginagawa may bilang. May ibig sabihin na may bilang, yung talagang nalulugod ng Diyos. Magbigay ka nga rito. Pero ito naman, tinanggihan mo. Mas mahirap ka. Walang bilang sa Diyos yun. Kaya pantay-pantay ka magbigay. Ang alam mo, kinalulugdan ka ng Diyos. Hindi ka kalulugdan ng Diyos, lalong magagalit sa ito. Pag nabigay ka, bigyan mo lahat. Di ba, magkakasama, bigyan mo lahat. Kaya, puro kayabangan lang yan. Pagmamayabang lang yan eh. Kami, nagpapakain kami sa mahirap. Nagbibigay kami sa mahirap. Nagpapakain kami sa mga bata. Nagbibigay kami sa nakakulong. Pinapakain na ako yung hindi na kayang gumante. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, magbigay kayo. Maging generous kayo, mag-invest kayo. Ang pag-iipon, sabi ng Panginoon, tinuruan ng tao na mag-invest, mag-ipon ng kayamanan sa langit, huwag ng kayamanan sa lupa na nasisira ng tanga. Mag-invest ka, sabi ng Panginoon, mag-invest ka sa langit. Paano yun? Pakainin mo mahirap, magbigay ka. Mga kapitbahay mo walang makain, pagbibigyan mo. Yung mga tao nangangailangan, magbigay ka sa mga nakakulong. Pakain ka sa mga inmates. Mga nangangailangan ng tulong, magpakain ka. Hindi binip, meron akong kilala eh. Pakikita ko talaga sa'yo. Binigyan niya yung papakita ko sa'yo para saktan ka. Ibibigay niya rin sa mga taong niya. Kaibigan niya lang. Walang bilang sa Diyos yun.
Kasi may nasaktan ka eh. Pag magbigay ka, nakita ang iba, bigyan mo rin sila. Tama kaya, ang tawag na investment. May in-invest ka na ba sa Diyos? Kung ikaw, pulis, gwardiya, sales lady, boss, manggagawa, driver, may in-invest ka na ba sa Diyos? Nag-invest ka na ba sa Panginoon? Nag-invest ka na ba? Kung ikaw ay businessman, politiko, ito, may nakikinig sa akin, mga politiko, nag-invest ka na ba sa Panginoon? Sidecar boy, driver, nag-invest ka na ba sa Panginoon? Mag-invest ka. Ipinayo ng Panginoon niya, mag-ibong ka ng kayamanan sa langit. Huwag ka rin ganito yung kayamanan sa lupa. Puro pamilya, puro kaganda. Wala, hindi ba sama yung kaya puro. Kaya yung iba, puro pamilya. No, namatay yung pamilya niya. Huwag ka masyadong obsess. Huwag tayo masyadong obsess sa isang bagay. Balance tayo. Masyado ka obsess sa anak mo. Hindi mo baka walang bantay ka rito. Hindi mo kaya bantayan yan. Papantay lang ang Diyos. Masyado ka obsess sa trabaho mo. Ingat kayo na wala ka tuloy ng trabaho. Hindi ka kasi nag-i-invest. Pag nag-invest ka sa Lord, kay Lord, magbigay ka sa mga pastor, magbigay sa gospel, magbigay sa mga simbahan, kulay na simbahan. Ingatan ng Diyos ang buhay mo, ang pamilya mo, ang negosyo mo, ang lahat-lahat sa'yo, ingatan pag nag-invest ka. Bakit? May napupuntahan yung kayamanan mo. Sino bigay ng kayamanan mo? Tatay mo, nanay mo? Hindi. Sino bigay ng kayamanan? Bigay ng kayamanan mo si Jesus ang Diyos. Si Jesus ang nagbigay ng kayamanan. Kaya dapat mag-invest ka sa Diyos. Matuto ka mag-invest. Maraming tao hindi natuto mag-invest. Nawala ng pera, naghirap, nagsisi. Wala ng pera. Pero yung mga, kaya tayo ng mga Chinese. Yung mga ancient matatalino. Nag-i-invest sa mga pastor, binibigyan yung mga pastor. No? Yung mga negosyante, mga Pilipino, matatalino. Nag-i-invest sa amin mga pastor. Sa mga genuine, kasi yung mga pastor, ito yung genuine eh. Ito yung nangangaral ng tunay na salita ng Diyos. Hindi yung mga pinangarap, purgatorio, limbo, prosesyon, kumpisal, mahal na araw. Eh wala naman sa Biblia, mga kaibigan, sayang. Napapagod kayo. Binubuhos niya ang oras sa walang mga bagay na walang kapararakan. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Kahit hindi ka mag-prosesyon. Walang prosesyon sa Bible. Yung mga apostol hindi na prosesyon. Yung mga apostol hindi nangaral ng purgatorio. Yung mga apostol hindi nangaral ng limbo. Yung mga apostol hindi nangaral ng kumpil. Pinyak, walang kumpil sa Bible. Ginulo. Pasensya na. Ginulo na mga pari ang aral ng Biblia. Inayos. Yung aral ng Biblia pinasa ng Diyos sa 12 apostol. Nung sumulpot, nung 13 AD, sumulpot itong mga Katoliko na ito, ginulo ang aral ng Biblia. Ginulo. May mga purgatorio. Itong purgatorio na ito, also no, maling pag-asa. Also, pag namatay ka na, wala nang purgatorio. Dalawa lang, sabi sa Hebrew 9:27, pag namatay ka, hukumang ka na. Kaya dito pa lang sa langit, magsisi ka na. Kaya hindi namin pinapanalangin yung mga patay. Wala po kasi. Maniwala ka sa Bible, matalino ka. Basta-basta na ka nang naniniwala sa kinagis ng nating relihiyon. Ako, nagising ako eh. Saliksingin mo ang Bible, ang sabi ng Biblia. Sa Roma, ay sa Jeremiah 29:11-12, sabi niya, saliksingin nyo. Kung hahanapin nyo ko, makakasubuan nyo ko. Hanapin natin ang Diyos. Hindi sa mga kinagis na natin reliyon, hanapin natin ang Diyos sa mga tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. Buti nga may nangangaral dito. Ang tanda-tanda mo na. Naniniwala ka pa rin sa purgatorio, sa limbo, sa posisyon.
Eh, pambira, sabi nga ni Dolphy Quezon, yung anak ni Dolphy Quezon Jr. Nung katoliko raw siya, pagdating niya raw sa Quiapo, bago siya makapunta sa Pusiyon, lasing na siya, sabog na siya. Eh, dadaanan niya, puro tagay, kalang siya, sabog. Eh, lakas mo ba? Eh, sumasama ako dati sa ila nun eh. Eh, bago sumama sa ila, lasing ako eh. Kaya nagkakaroon ako sa ila eh. Lahat ng hila na sa ano, sinamahan ko pati rito sa kundo eh. Hindi ako ng bago. Mali kasi mali. Pag mali pinaniwalaan mo, mali buhay mo. Simple lang yan. Pag mali pinaniwalaan, mali buhay mo. Mula noon kayo ng CD, may pelikula ang Chinese. No? Nakalimutan ko, may isang magaling na karatista, na karate. Babae. No? Ang galing niya sa karate. Pero nakaharap niya yung monghe na pare ng Chinese. Sabi niya, meron siya yung itinurong pitong mali ang master mo. Pitong mali, pag nakaharap mo ang master mo, tayo ba? Ba't sinasabi ko ito? May tinuro sa atin ang kinakita tayo ngayon na mali. Pag umarap tayo sa Diyos, mali tayo. Ang sabi ng monghe, nung paring monghe, huwag kang makikiharap ng ganyan sa master mo. Kasi merong itunuro sa yung pitong mali na sabi niya, ituturo ko sa yung pitong mali na hindi tinuro sa iyo. Itinuro. Ito kami ngayon, nagtuturo ng tama sa inyo. Para pag nakarap mo si Jesus, ay tama ang pananampalataya mo. Ano, makinig po tayo lahat. Makinig po tayo lahat. Pagpalain po kayo lahat. Pinabautismo ko kayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen at Amen.